Bakit kailangan natin simulan sa ngayon ang paggamit ng enerhiya mula sa araw? Bakit dapat nating simulan ang paggamit ng solar ngayon? Bago ang lahat, nais ko lamang na turuan kayo tungkol sa pangunahing mapagkukunan ng enerhiya na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya na ginamit natin ay nagmula sa fossil fuels. Pinakamagandang halimbawa ay ang crudo dahil marami itong gamit. Sigurado akong alam ninyong lahat na ang mga gasolina na ginamit natin para sa ating mga sasakyan, eroplano, barko ay lahat nagmula sa mga produkto ng crudo. Bukod pa doon, ang produkto ng crudo gaya ng diesel ay ginagamit din upang makabuo ng kuryente. Bagamat ang mga power producing company ay kumukuha ng kuryente mula sa alternatibong source of energy lalo na sa electricity producing sector, may mga pribadong kumpanya na gumagamit pa rin ng diesel generators o crude oil byproducts para mapaganya ang kanilang mga pabrika o pribadong tahanan, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Nag-aambag ito sa mas mabilis na pagkaubos ng crudo dahil ang mundo ay nagmimina ng toneladang crudo araw-araw na pinangungunahan ng sektor ng transportasyon. Milyon-milyong sasakyan, bangka, eroplano ang nagsusunog ng mga byproduct ng fossil fuel araw-araw. Ayon sa siyentipikong pag-aaral ng mga inhinyero at scientist sa sektor ng petroleum engineering, ang natitirang crudo ay maaari lamang tumagal ng hanggang 47 taon mula ngayon kung isa sa alang-alang ang exponential na pagtaas ng populasyon na nangangahulugan lamang ng pagtaas ng paggamit ng crudo. Maaaring iniisip natin, hindi mahalaga dahil maaaring hindi tayo mabubuhay ng higit sa 47 taon ngunit kung pinangangalagaan mo ang susunod na henerasyon na maaaring kabilang ang iyong mga apo, dapat mong isaalang-alang ang sinasabi ko. Bukod pa riyan, kahit na ang crudo ay tatagal pa kaysa sa survey, dapat nating asahan na tataas ang presyo ng mga gasolina na nakukuha sa crudo habang tumataas ang populasyon, tumataas ang demand para sa mga sasakyan. Baka umabot sa punto na iilan lang ang may kakayanang makabili nito. Siya nga pala, ang langis na crudo ay hindi nabubuo sa magdamag o hindi tulad ng tubig sa bukal na maaaring walang limitasyong supply mula sa ilalim ng lupa. Tumatagal ng milyon-milyong taon para natural na mabuo ang crudo. Ito ay nabuo mula sa mga nabubulok na halaman at hayop na nakabaon sa ilalim ng lupa. Maaari mong isipin ang tungkol sa mga dinosaur at libo-libong halaman at puno na ayon sa kasaysayan o masasabing siyensya ay ang mga kauna-unahang nilalang sa mundo milyong taon na ang nakalilipas. Maaring isipin nyo na ang mga dinosaur ang pinanggalingan ng fossil fuel pero ito ay walang katotohanan dahil nanggaling ito sa mga hayop at halaman na milyong taon na mas nauna pa sa kanila. Ang mga fossil fuel ay nabuo mula sa pagkabulok ng organikong material, tulad ng mga halaman at hayop, sa loob ng milyong taon. Ang mga organikong materyales na ito ay nagiging mayamang substansya sa carbon at hydrogen, tulad ng langis, carbon, at natural gas, na ina-abstract mula sa crust ng lupa. Dahil sa mahabang panahon ng kanilang pagkakabuo, sila ay itinuturing na hindi nababawi na yaman, dahil hindi sila maaaring muling mapuno sa isang makabuluhang panahon para sa tao. Ang langis, isa sa mga pinakamahalagang fossil fuel, ay ginagamit upang makagawa ng gasolina, diesel, kerosene, at marami pang iba pang produktong petrochemical. Ang mataas na densidad ng enerhiya nito ay ginagawang labis na epektibo para sa paggamit sa mga sasakyan at sa pagbuo ng kuryente. Gayunpaman, ang pagsunog ng langis ay naglalabas ng malalaking dami ng carbon dioxide, CO2, at iba pang pollutant, na nag-aambag sa global warming at polusyon sa hangin. Ang carbon, isa pang malawakang ginagamit na fossil fuel, ay karaniwang ina-abstract sa pamamagitan ng pagmimina. Ito ay sinusunog sa mga thermal power plant upang makabuo ng kuryente. Bagamat ito ay isang murang at saganang pinagkukunan ng enerhiya, ang pagsunog ng karbon ay isa sa mga pinakamalaking pinagmumulan ng paglabas ng mga greenhouse gases at atmospheric pollutants, tulad ng sulfur dioxide, SO2, at nitrogen oxides, NOx, na nagdudulot ng acid rain at mga respiratory problems. Ngayong alam na natin na ang supply ng crudo ay hindi walang hanggan at ang paraan ng paggamit ng mga tao sa gasolina ay maaksaya, sa palagay ko ay oras na para maghanap tayo ng mga alternatibo. Tiyak na tataas ang presyo ng crudo at lahat ng gasolina sa pagdaan ng araw o taon. Isipin na lang ang dami ng kaguluhang ay dudulot nito kapag ang sektor ng transportasyon o ilang pabrika ay maaaring tumigil sa operasyon dulot ng lahat ng ito.
Parang sa mga pelikula mo lang napapanood pero ito ang isang bagay na malapit sa realidad. Ang tagutom, kawalan ng trabaho, mga krimen ay tiyak na tataas. Siyempre hindi pa ito ang katapusan ng mundo, tulad ng alam nating lahat, ang mundo ay may walang katapusang supply ng mga alternatibo. Mag-isip ka ng tatlong bagay na walang katapusang supply at mahalaga sa buhay ng mga tao tulad ng hangin, wind power, tubig, hydroelectric, at sikat ng araw, solar. Dahil mayroon na tayong hydroelectric plants at wind power plants na nagpapatakbo ng malakihan at pagmamayari ng malalaking pribadong kumpanya, gusto ko lang talakayin ang alternatibo na maaaring maging pag-aari ng mga tao, lalo na ng pangkaraniwang tao at hindi lamang ng malalaking korporasyon, at ito ay solar power. Maaari nating gamitin ang enerhiya mula sa sikat ng araw at direktang gamitin ito para sa aming mga kaginhawahan at maaari rin nating iimbak ito sa mga baterya para sa karagdagang paggamit sa oras ng gabi at madilim na mga araw kung saan ang sikat ng araw ay hindi masyadong maliwanag. Importansya o kalamangan ng pagkakaroon ng solar-powered home. 1. Bawasan o I0 ang mga singil sa kuryente. 2. Sa mga oras ng kalamidad, pagkawala ng kuryente, maaari mo pa ring paandarin ang iyong mga tahanan mula sa nakaimbak na enerhiya o direkta mula sa solar panel. 3. Ang mga solar panel ay maaaring tumagal ng 20 dagdag taon sa maayos na pangangalaga. 4. Maaari kang bumuo ng isang personal na charging station para sa iyong mga electric scooter, mga dekuryenteng sasakyan. Maaari ka ring bumuo ng isang komersyal na charging station na pangnegosyo para sa hinaharap. Tandaan na ang mga dekuryenteng sasakyan ay dahan-daang ipinakilala ngayon. Ang mga dekuryenteng sasakyan ng Tesla na pag-aari ni Elon Musk at ilang mga tagagawa ng China ay meron na sa merkado. Ang mga kumpanyang ito ay nagtatayo para sa hinaharap dahil alam nila na ang pagkamatay ng krudo ay hindi maiiwasan. Dahil sa kalaunan ay papalitan ng mga electric car ang mga fuel car, ang mga gasoline station ay papalitan ng mga electric charging station na partikular na ang mga solar charging station. Ang mga tanong ng mga nag-aalinlangan ay kung paano ang tungkol sa mga eroplano, barko, ang mga ito ay dapat na maging aerodynamic ngunit ang paglalagay ng maraming baterya at ekstrang baterya upang mapanatili ang isang 8 oras na flight o cruise ay magiging napakabigat at maaaring maging mapanganib. Ang sagot ko ay huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng utak ng tao. Isipin mo na lang ang ebolusyon ng computer, internet at cellphone. Sino ang mag-aakala noong 1990s na ang telebisyon, computer, camera at telepono ay gagawing isang compact form? Ang sinasabi ko ay, ang ebolusyon ng mga baterya o mga imbakan ng enerhiya ay magiging kahanga-hanga sa mga darating na taon tulad ng ebolusyon ng mga imbakan ng media mula sa 500 M hanggang 10 terabyte sa maliit, compact na anyo. Isipin ang isang baterya sa laki ng isang dummy-board player na maaaring magpaandar ng isang 10 palapag na gusali. Ito ay aking kathang-isip at hula ko lamang ngunit ang aking punto ay ang lahat ay posible at napatunayan ng pag-unlad ng teknolohiya na nakikita natin sa ngayon. Isipin mo na lang kung paano nag-evolve ang mga mobile phone mula taong 2010 hanggang ngayon. Nasa magkaparehong landas ang iSolar. Ang pagkakaiba lang ay halos hindi na nagagamit ang mga lumang mobile ngunit ang lumang solar power system ay maaari pa ring gamitin kasama ng mga bago dahil ang tanging layunin nito ay gamitin ang enerhiya at makagawa ng kuryente. 4. Sa pamamagitan ng paglipat sa renewable energy tulad ng solar power, tinutulungan natin ang mundo sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami ng mga pollutant na maaaring makasira ng tuluyan sa ozone layer. Isipin na lang natin pag ang mundo may mas kaunting carbon emission mula sa mga kotse at pabrika na nagsusunog ng mga fossil fuel. Siguradong mas malinis na hangin ang nilalanghap natin at maaaring mabawasan ang sanhi ng mga sakit na umaatake sa ating mga baga. 5. Bagamat kailangan mong gastusan ang pagpapatayo ng solar power station, lahat ng ito ay mababawi mo sa paglipas ng taon at kikita ka at makapag-iipon ka pa.